Game day para sa Yokohama B Corsairs at kay Kai Sotto at mabigat ang makakalaban nila mamaya. League leading Sun and Neo Phoenix lang naman guys ang makakatapat nila kung saan andyan ang kababayan din nating si 3D Ravenna. Ano nga ba ang maasahan natin sa much improved and still improving Kai Sotto sa highly anticipated na match na ito at gaano ba kadehado ang Yokohama sa Sun and sa kanilang tapatan? Yan na makapag-uusapan natin sa ating featured video for today. So yun na nga guys at game day na para kay Kai Sotto at Yokohama B Corsairs at ito nga ay laban sa league leading Sun and Neo Phoenix na mayroong 34 wins and 7 losses record. Tabla nga sila ng Utsunomiya Brex para sa best record sa D-League. Nakatabla ang Brex dahil sa back-to-back losses ng team ni 3D Ravenna sa Ryukyu Golden Kings kung saan player nga sila Viclo na nakaharap na ni Kai sa NBL Australia at ang import dati ng Meralco Bolts na si Alan Durham. Ang team naman ni Kai Sotto ay kagagaling lamang sa isang malaking panalo noong linggo at na-split nga nila ang dalawang laro nila kontra Kawasaki Brave Thunders. On paper ay dihado ang Yokohama at sa huli nilang pagtatapat ay nanalo ang Sun and by only 1 point 94-93. Wala pa nga si Kai Sotto sa lineup ng Yokohama noong huli nilang pagtatapat na yan, kaya naman asahan natin guys na papalag ang Corsairs sa laban na ito lalo na at home game nila ito at na-unleash na nila ang skill set ng ating pambato. Makakatapat ni Kai Sotto si ex-NBA G League player Yante Maten na panglima sa league leader in terms of blocks per game. Si Kai naman ay nag-average ng 1 block per game na tabla sa teammate niyang si Utov sa unang pwesto para sa kanilang team. Ang iba pang makakabanggaan niya sa center at power forward ay sina ex-NBA G League player Cody Clark at ex-EuroLeague player na si David Dudzinski. Si Clark at Maten guys ay 1 and 2 sa scoring ng Neo Phoenix at 16.6 at 14.5 points per game respectively, samantalang si Dudzinski ay panglima at may double figure na average din sa puntos at 12.9. Kaya naman inaasahan ng Yokohama si Kai Sotto na pangungunahan ng depensa sa mga big men ng Sun N. Offensively ay nakuha na ni Kai ang kanyang rhythm at malaki din ang nagagawa ng kanyang defensive presence sa shaded area, kaya naman magiging acid test ito para sa ating kababayan kung paano niya mapipigilan ang mga offensive-minded big men ng Sun N. Aasahan din nila si Kai Sotto sa rebounding katulong ni Jared Utov na kasama niya sa front court ng Yokohama. At kung pagbabasihan natin ang last 5 games nila, ay Kai Sotto is holding his own pagdating sa rebounding, averaging 10.2 rebounds. Sana lang ay magtuloy-tuloy ito dahil siya na nga ang nakatoka sa kategoryang yan para pangunahan ang Yokohama. Sa opensa ay isa na rin si Kai sa bumubuhat sa team, averaging 16.8 points in close to 26 minutes per game noong huling 5 laban nila. Kung matututunan pa nila kung paano tamang gamitin ang opensa ni Kai, ay mas mataas pa ang mga averages na makukuha niya na makakatulong na malaki para maipagiganti nila ang 1 point loss nila sa Neo Phoenix noong November. So yun at highly anticipated nga ang labang ito guys, lalong-lalo na sa mga Pilipinong sumusuporta hindi lamang kay Kai Sotto maging kay 3D Ravenna na rin. Panigurado ay paghahandaan ng Neo Phoenix si Kai Sotto dahil siya kasama ni Yuki Kawamura ang bumubuhat sa Corsairs at kung isa nga sa kanila ay makukontain ng depensa ng Neo Phoenix ay posibleng maulit nila ang panalo. Pero kung maipagpapatuloy ni Kai at Yuki ang gumagandang tandem nila ay malaki ang chance na ma-upset nila ang league leading Sun and Neo Phoenix.